Yung SWS survey na tumaas yung bilang ng mga Pilipino nagsasabi na nabiktima sila ng krimen, naging 6.1%. At Naku yung po. Forbes Advisory na ang Pilipinas ay pang-5 sa pinaka-risky na mga syudad para sa mga turista. Grabe no mga kababayan. Ano nang nangyari dito sa Pilipinas ngayong gobyerno ni President Bongbong Marcos mga kababayan? Para bagang nagtugma, no? Hindi lang po yung Forbes Advisory ang Nung nakaraan nga lang mga kababayan no, may nahuli no. Almost daan-daang milyong halaga ng shabu nahuli mga kababayan no. So naging pugad na ng mga durugista itong Pilipinas mula nung naupo itong si President Bongbong Marcos. Grabe mga kababayan. labas ng survey result na nasa top 5 tayo na pinakadelikadong syudad sa buong daigdig, Naku po, nakakahiya. ganyan din ang paningin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng survey ng SWS. So siguro hindi natin maitatanggi, problema na naman po ang kriminalidad ngayon sa Pilipinas. Now, ayaw ko na naman sabihin na kumpara natin to sa panahon ni Duterte, no? Pero sa totoo lang naman po, wala tayong ibang pamamaraan para sukatin kung ganong kabisa yung programa ng administrasyon ngayon pagdating sa peace and order. No? Pero sige, wag na natin ikumpira. Pero nariyan yung katotohanan na ngayon lang naman na tayo po ay nailagay sa top 5 na pinakadelikadong lugar para sa turista sa buong daigdig. Sabi mga kababayan, no, hindi ba nakakahiya yun? Top 5 ang Pilipinas sa pinakadelikadong lugar para sa mga turista. At saka yung survey nga ng SWS na talaga ng mga Pilipino, mas marami talaga ay nabiktima ng krimen. Para sa inyong kaalaman, ito ay ginagawang ko ng paraan para mapost ang visuals. No? Ang pinaka-risky, sangayon po ito sa Forbes Advisor, ang pinaka-risky na syudad sa daigdig para sa turista ay Caracas, Venezuela, Karachi, Pakistan, Yangon, Burma, Lagos, Nigeria, tapos Manila, Philippines, followed by Dhaka, Bangladesh, Bogota, Colombia ata, Cairo, Egypt, Mexico Naku po, mas delikado pa ang Pilipinas kesa Colombia mga kababayan. Grabe. City, and Quito. No? Ang Jakarta po, ang pang-11 at yan po yung pangalawang Southeast Asian na syudad sa listahan na yan. So, ang katotohanan, mahina po ang naging record ng PBBM administration pagdating sa peace and order. Now, Ginawa kasi pugad ng mga durugista itong mga kababayan. Yung mga drug lords na pumunta ng ibang bansa nung administrasyong Duterte ay nag-uwian mga kababayan at napakaraming ng mga nahuhuling mga drugs ngayon mga kababayan, no? Kasi walang takot na silang magpuslit ulit dahil nga mga kababayan ay mahina, no? Itong ating gobyerno ngayon. So ikaw kabayan, survey lang mga kababayan, naramdaman nyo ba ang presensya ng ating Pangulo, ang mga pagbabago na ginawa ng Pangulo mga kababayan? Siguro sa aking opinion ay naramdaman ko ang pagbabago, no? Mula nung Duterte administration, pagbaba ni President Duterte sa kanyang posisyon mga kababayan bilang presidente, ay nagbago nga ulit, no? Bumalik ang mga durugista dito sa Marcos administration. bakit kaya? Well, una-una, ang tingin ko ang dahilan dyan ay dahil talagang ginawa nilang, kumbaga, kasalanan ni Presidente Duterte yung naging matigas ang kanyang kamay pagdating sa krimen. Ginagamit ngayon yan ng World Committee Tama. para palabas. Tama mga kababayan, no? Ang ginawa lang naman kasi ni President Duterte dati mga kababayan ay ginawa niyang peaceful itong Pilipinas, no, na may takot talaga mga kababayan. Kaya yung mga kriminal ay natatakot mga kababayan. At para sa akin as mamamayang Pilipino ay matagumpay at ang dami talagang mga binago at nabago ng Duterte mga kababayan, Duterte administration. Ilang taon na ba nakaupo itong si President Bongbong Marcos ay wala man lang ako nakitang proyekto mga kababayan based sa personal opinion ko, no, ng ating Pangulo, dahil ang mga proyekto naman na mga tinatapos ngayon ay mga proyekto pa yan ni President Duterte mga kababayan. At yun nga, ang nakita ko lang na pagbabago sa Marcos administration ay nagbalikan ang mga durugista mga kababayan. Nagpiesta sila dito sa Marcos administration. Kasi na nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao, no? Ang naging resulta tuloy, lumakas ang loob ng mga kriminal
na gumawa ng mga krimen. At talagang yung dalawang survey na yan ay nagpapatunay na tunay na mas marami ng krimen ngayon sa Pilipinas. Ang ginawa kasi ni Presidente Duterte, nanampol siya eh. Nanampol siya at palagi kanyang pagbabanta sa mga krimen na itigil na nila yung krimen. Otherwise, talagang sila ay madadali ng kamay na bakal. No? So parang nawala yung ganyang takot sa isipan ng mga kriminal ngayon, kaya dumadaming kriminal sa ating bayan. So paano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Hindi naman po pwede na nakakahiya yan na hindi lang tayong pinakapangit na airport ngayon. Oh, meron nga pa ng bagong survey. Eto pa mga bayan, isang nakakahiya mga kababayan, no. Yung nakaraang pahayag ni PNP Chief Marbil mga kababayan, no, ay tila dinidepensahan pa nila yung mga durugista mga kababayan, no. So sa Marcos administration mga kababayan, parang naging protector o naging speech or naging spokesperson etong PNP natin para sa mga kriminal mga kababayan, no. At parang pilit talaga nilang ini-insist na mas maganda umano ang administrasyon ngayon kumpara sa administrasyong Marcos. Kumpara sa administrasyong Duterte. The most improved airport ng panahon ni Duterte, ang NEA ngayon ang pinaka-pangit na airport sa buong daigdig. Nakakahiya na yan, no? Pangit na airport sa buong daigdig. Nasa top 5 pa sa pinakamaraming krimen, sino pang bibisita sa Pilipinas? Nakakalungkot at saka nakakahinayang kasi napakaganda talaga ng ating bayan. No? Ako mismo naggalang-gala, sinasabi ko sa inyo, walang bansa sa Southeast Asia na makakalaban pagdating sa kagandahan ng ating mga tanawin dito sa Pilipinas. No? Totoo yan. Ibang Thailand na yan, ang papangit. Sobrang yaman talaga ng Pilipinas mga kababayan kung lahat ng hinahanap ay nasa Pilipinas na. So lahat ng mga likas na yaman nandito na sa Pilipinas mga kababayan, no? Chocolate Hills, Tarsier, mga beaches. So sobrang dami mga kababayan, pero nga ang mga nakaupo ay corrupt mga kababayan at mas lalong kaya nagiging pangit itong ating gobyerno mga kababayan. Ang beaches na yan. Kagabi lang meron ako napanood sa telebisyon, no, na ano ba yun, parang Mother of the Bride na set in Phuket, Thailand. Nakita nyo ang pangit nung sand sa Phuket, Thailand, brown. Samantalang dito sa Palawan at saka sa Boracay at saka sa Bohol, no, white talaga ang ating sand. Kapag sinabi natin white, powder white talaga, parang flour, no. So nakakalungkot na meron tayong tanging yaman, magagandang mga tanawin at mga lugar na bibisitahin ng mga turista, pero sino ngayon ang bibisita sa atin, no? Na nasa number 1 na pinakapangit na airport tayo, number 5 sa pinakamaraming krimen, at syempre ang Pilipino mismo ay nagrereklamo na mas marami sa ating hanay ang nabiktima ngayon ng krimen. Sa tingin ko, kinakailangan repasuin ni PBBM yung ginawa niya kay Duterte. Ang ginawa niya kasi kay Presidente Duterte, dinimonize niya yung polisiya ni Duterte na kamay na bakal. Hindi niya alam, pag walang kamay na bakal, talagang dadami ang mga krimen. Totoo yan mga kababayan. Pag wala kasing kinatatakutan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na itong mga kriminal mga kababayan, ay syempre magbabalikan sila, magkakaroon sila ulit ng lakas ng loob dahil nga wala naman silang kinatatakutan na nasa gobyerno mga kababayan, no? Siguro nga mga kababayan, mas matapang pa itong mga durugista kasi may mga pera itong mga kababayan. Kaya nilang kumuha ng mga abogado, no? Tapang survey ngayon pagdating sa droga, ha? Pero ang narinig ko mga kwento, no, at ako na may maraming mga connection sa mga NGO na nagtatrabaho sa mga pinakamahihirap na urban poor communities, talagang lumala ang problema sa droga, no, nitong nakalipas na 2.5 taon. So parang sayang yung mabuting nasimulan ni Presidente Duterte Sayang at talaga. ito ay hindi pinagpatuloy itong kamay na bakal pagdating sa seguridad kasi nga sa politika na dapat. Totoo yan mga kababayan. Kahit akong mga kababayan, nang hinayang ako sa nasimula ni President Duterte mga kababayan dahil noong 2016 election, matatandaan natin mga kababayan, nung pagkaupo pa lang ni President Duterte ay kitang-kita mo na yung pagbabago, no? Makikita mo doon nag-roving yung mga patrol cars natin at sinasabing yung mga durugista ay sumuko na, no? At magbago na mga kababayan, no?
napakaganda talaga ng achievements ng Duterte administration dahil sa kanyang kamay na bakal. At yun nga mga babayan, nilinis at inayos niya ang Pilipinas. Makikita natin yung Boracay. Nilinis niya mga kababayan, no? Na munti ka nang sirain nung mga banyagang nagninegosyo doon, no? Yung mga beaches doon ay naayos ni President Duterte, pati yung Manila Bay mga kababayan, no? Si President Duterte lang ang tanging nagpalinis doon. Sa dinami-dami ng mga pangulo na dumaan na sa ating bansa mga kababayan ay si President Duterte lang ang nakakagawa nun. At yun nga mga kababayan, nung pagbaba sa pwesto ni President Duterte ay unti-unti na namang nagbabalikan, no? Unti-unti na namang tumaas ang kriminalidad at yun nga mga kababayan, nakakapanghinayang talaga. Dapat palabasin na mali ang ginawa ni Presidente Duterte, pero ngayon, anong inaani natin? Mas maraming nagiging biktima ng krimen at mas maraming natatakot ngayon bumisita sa ating bayan. Hindi natin naiisip na kapag nawala yung persepsyon na delikadong Pilipinas, talaga namang napakalaki ng kontribusyon ng turismo, no? Pagdating sa ating ekonomiya. Kada turismo nag-agastos ng sabihin na natin 10,000 piso, no? That's almost 600,000 dahil napakalakas ngayon ng dolyares, nasa 60 na pa lang ngayon halos ang peso, no? That's 600,000 na karagdagang trabaho at kita dun sa mga nagtatrabaho ngayon sa sektor ng turismo. Hindi lang naman motorismo yan, no? Nandyan din yung transportasyon at nandyan din syempre yung mga gumagawa ng kalye at iba pang mga infrastruktura para nga sa tourism infrastructure. Napakalaki, ibig sabihin ng turismo, ang epekto ng multiplier effect ng turismo sa kada turista na darating dito sa ating bayan. Pero yun na nga, nakakalungkot, no? Na yung mga, ako talaga, pikon ako dyan sa Thailand Kasi hindi talaga sa... Napunta na kami ng Thailand mga kababayan, no? So, naikumpara ko rin ang Pilipinas sa Thailand. Sobrang daming talaga dito sa Pilipinas na pwede nating i-improve kung hindi lang mga kurap etong nakaupo mga babayan. Isipin nyo mga kababayan na ang soft drinks doon sa Thailand 20 baht lang mga kababayan. Samantala dito yung Coke in can nagkakahalaga na yan ng 85 pesos. Bakit nga ba mga kababayan nagkakaganyan? Dahil sa inflation, dahil yung pera na pondo para sa bayan ay kinokorap, no? Yung mga taxes na binabayad ng mga negosyante at mga mamayang Pilipino, ikaw, kabayan, yung taxes mo ay napupunta sa bulsa ng mga korap na politiko. Paano ba yun mga kababayan? No? Diyan sa mga proyekto nila mga kababayan, no, na nagkakahalaga lang ng ganitong amount pero nata times 3 times 5 nila dahil yung iba ay napupunta sa bulsa nila. Commission yan mga kababayan. Kung dyan sa lugar mo may napansin ka bang kalsada na maayos pa tapos nagulat ka, malapit na eleksyon, biglang sinira. At yun nga mga kababayan, no? Biglang sinira. Dahil yan mga kababayan, may porsyento kasi ang mga nakaupo dyan. Kung nagtataka ka, maayos pa yung kalsada, sinisira. Samantala yung mga sira na nasa sulok ay hindi inaayos. Dahil nga mga kababayan, pagka nasa barangay road lang, wala silang makukuhang porsyento dyan. Wala silang kikitaing pera. Kaya ang sinisira nila yung mga national road. Kahit maayos pa, sinisira. No? Kaya grabe mga kababayan, hindi umaasenso itong Pilipinas mga kababayan. Sa akin sa tingin ko, walang laban sa kagandahan ng Pilipinas ang Thailand. And yet, kita nyo naman, tayo, nagse-celebrate na tayo pag meron tayong 5.7 million na turista every year. Samantalang ang Bangkok, Sos, Mariosep, 16 million a year na ata bumibisita sa kanila. Grabe. No? Grabe yung pinakaiba kababayan, no? Kung kagandahan lang ng bansa, mas maganda talaga sa Pilipinas. Kasi napuntahan ko na yung Thailand. Pero mga kababayan, sobrang ayos doon. Walang kurap doon mga kababayan. Grabe. Kung maano mo yun mga kababayan, yung mga pamasahe sa jeep nila, sa bus nila, no? Sobrang mura mga kababayan yung pagkain nila, yung mga 5-star hotel. Kung i-convert mo, nasa 3,000 pesos lang. Pag dito sa Pilipinas yung ganong hotel, nasa 15,000 a night na yun. Bakit nga ba mga kababayan mataas dito? Kasi yung mga negosyante, tinataasan nila yung kanilang rate para mapunan yung mga taxes ng gobyerno. No? Sobrang dami. Dito lang din sa Pilipinas mga kababayan, sobrang daming IDs. No? Kahit saang ahensya kailangan mo ng ID. Kukuha ka ng ID, hahanapan ka rin ng ID. Naku po. Grabe. So dapat Ginagawa kasi nila yan kababayan kasi
naghahanap sila kung saan sila makakahutot ng pera sa mga mamamayang Pilipino. Kaya yung mga ordinaryong Pilipino mas lalong naghihirap sa mga ginagawa nitong mga kurap na mga nakaupo. Kahit pa nasa barangay level hanggang sa pinakamataas na level, mga kababayan, hindi nawawala yung mga kurap na yan. Kaya mga kababayan, no, grabe mga kababayan, sa Duterte administration lang talaga umayos ang ating gobyerno. Kaso nakakapanghinaya nga kasi unti-unting nagbabalikan itong mga Makalaki pa po talaga kriminal, mga kababayan, yung mga kawatan sa gobyerno. ng space to improve. Pero ang unang-una nating dapat ayusin ay yung airport na pinakapangit ngayon sa buong daigdig, at saka yung peace and order. Kailangan maibalik muli ang katahimikan sa ating mga komunidad. At syempre, hindi natin maibabalik yan kung patuloy nating i-demonize yung naging pulisiya na napatunayan na epektibo. Alam nyo, miski yung mga Hapon naman, at kilala naman ang mga Hapon pagdating sa kanilang peace and order, no? Ang kanilang susi, kung hindi sila nananakot, ay police visibility. Ganun din po yun. Kasi pag palagi ka nakakakita ng pulis, alam mo na nandyan yung puwersa ng Estado na hindi mag-aatubili na ipatupad ang batas ng Estado. Dahil ang pulis nga, yan po talaga yung Kaso nga mga kababayan, itong gobyerno ng mga Marcos, kung matatandaan yung mga kababayan, yung hinuhuli nila si Pastor Kibuloy, parang may giyera mga kababayan, sobrang daming mga personnel, no? Uniform personnel na tumutugis sa iisang tao lamang. Pero nung nagkaroon nga ng bagyong Christine, mga kababayan, ilang uniform personnel lang ang nandun, mga kababayan. So makikita mo, pamumulitika ang nangyari dito, mga kababayan. simbolo ng pagiging soberenya ng isang bansa. So yan po yung tried and tested din na formula ng Japan na napakababa rin po ng crime rate. Yung police visibility. Kung kayo nakapunta naman po ng Japan, talaga namang kada sulok merong police kayong makikita. Kada lugar merong CCTV na makikita. Ibig sabihin, ang mga kriminal magdadalawang isip gumawa ng krimen dahil daming kamera na makakahuli sa kanila at daming pulis na nagsisimbolo ng paggamit ng puwersa ng isang soberenyang bansa. So wala pong masama doon sa pagkakaroon ng kamay na bakal. Kasi yung mga estado na deemed safest, gaya ng Singapore, kabahin ng bakal po rin sila pagdating sa pagpapatupad ng batas kriminal. Naku, wala pong patawad yung mga lugar na yan. At in fact, ayoko namang i-connect yung pagiging napayapa sa pagkakaroon ng death penalty, pero sa ilang mga pagkakataon po, siguro nga, no, yung pagkakaroon ng death penalty ay talaga nagsisilbing matakot ang mga kriminal na gumawa ng mga heinous crimes. Pero ako po hindi pa rin ako pabor dyan sa heinous sa death penalty na yan. Sa tingin ko po, habang hindi perpekto ang criminal justice system natin, napakahirap naman kung nagkamali yung West at saka yung mga maestrado ng Supreme Court at napatay na yung na-convicted na felon, hindi na mabubuhay puli. No? So wag na natin pag-usapan yung death penalty yan. Pero importante, yung pagpapatupad ng batas. At syempre, yung pagpapatupad ng batas kriminal. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to Hindi magsisilbing takot yan kung hindi napapatupad. At ang kinakailangan natin para mapatupad nga ang ating mga batas kriminal ay isang pulis na aktibo sa kanilang tungkulin na talagang labanan at supili ng mga kriminal. Ang ating mga prosecutors na maglilitis, na mangangalap ng ebidensya, tulong ang mga pulis para tumayo ang kaso sa hukuman. Ang ating mga hukuman, syempre, na mabilis magpapataw ng kanilang desisyon kung guilty or not guilty, at yung ating mga kulungan na magsisilbing halimbawa sa iba para hindi na gumawa ng krimen. At syempre, yung lipunan in general, na tayo ay nagre-report ng crime, na tayo mismo ay nagsasabi sa ating mga anak na hindi dapat dumalabag sa batas dahil merong kaparusahan na nagaantay sa mga lumalabag sa batas. So, yun nga mga kababayan, no, kung ikaw napapansin mo rin ba na nagbalikan nga itong mga krimen dito sa ating bansa, mga kababayan, dahil nga yan sa walang takot na itong mga kriminal sa ating gobyerno ngayon, mga kababayan, no. Lalong-lalo na yung mga durugista, mga kababayan, yung mga drug lords, kasi may mga pera yung mga yan, mga kababayan, at alam nila na nasusukulan lang nila ang mga nakaupo sa gobyerno. Unlike doon sa administrasyon ni President Duterte, ay sobrang
nag-anuhan talaga mga kababayan, nagtago-taguan. O yung ibang mga drug lords ay lumuwas nga ng ibang bansa, nagtago dun sa ibang bansa para lang hindi mahuli ni President Duterte. At ngayon mga kababayan, sobrang dami na tayo nakikitang balita na mga nasasabat na mga drugs na papasok sa Pilipinas, no? So, grabe mga kababayan, ginawang drug country na itong ating bansa mga kababayan dahil nga walang takot ito sa gobyerno natin.